Ayan na po. Ay, naka-mute ka, attorney? Ano Yusek! naman eh, nagpa-parlor pa ako. Bakit ba? Kinakabahan ako. Ewan ko kung bakit, Hindi ko alam kung Hmm? bakit. Oo nga. Tapang-tapang mo sa live ano mo eh, live stream mo tapos Yun nga, ang tinatanong ko kay Addictus Rex, bakit gano'n? Eh, kapagka yung ano, guest ko yung iba, hindi naman, okey lang, normal. Pero ikaw, hmm. Hmm. kamusta ka? Okey lang, ganda ng ngiti ko 'di ba? Oo, Sabadong-Sabado, oh. parang hindi napabalitang kakasuhan ni Lebiste o kinasuhan ni Lebiste. Alam mo tingin ko ano yun, magandang opportunity. Mm. Kasi baka mas lalong ma-open pa yung mga issues patungkol sa solar firms niya. Kasi Oo, siyempre opo, isasama yun sa answer 'di ba? opo. Akala ko is Hmm. parang magandang opportunity para pagtakbo ng senador Ay hindi, 2028. hindi, ginamit ko lang kasi yung ano, salitang Auntie o 'di ba sabi ko, eh, di gamitin na to the fullest yung pangalang Auntie 'Di gamitin na lang sa pagkampanya, oh 'di ba? May kanta na Pero nga kami ramdam niyan, mo eh. pero ramdam Ramdam mo ang na alin? Ah, ramdam mo na madami tayong kapwa Pilipino na gusto ka talagang patakbuhin bilang ay senador. hindi, wala. Ako Wala, ramdam sagot ko. ko lang 'yon. Pero Hindi, ito may pero kanta na kami promise, promise. Tumingin ka gano'n? sa mga comment section, Talaga? Hindi meron ko hindi ko meron hindi ko siya iniisip. Naku, baka kaya tuloy ako tinatakot at kaya dinidemanda dahil nag-joke tayo diyan. hindi, Naisip ko tuloy ngayon. 12 naman yung ano, 'di ba? 12 naman ang Hmm. kukunin na senador kung sakali, ang dami, 'di ba? Kung makalaban mo man siya, kung yung sinasabing, plano or whatever Hmm, na pagtakbo niya sa pagkasenador, eh, 12 naman, 'di ba? hmm. Bakit? Pero meron Wala siya sa isip ko, oo, wala siya sa isip ko. Naisip ko lang siya to use the name Auntie Claire. pero Yun lang. sa Gano'n isip kasi mo sa'kin. wala, sa isip mo Hmm. wala, pero sa mga kapwa natin Pilipino meron po. Kung sakali Gano'n ba? attorney, Yusek, patulan mo Hmm, lang, ha? Patulan mo lang. oh, Kung sakali dumating sa punto na gano'n, hmm. anong plataporma mo kung sakali? Ano lang, instant tanong lang, alam natin hindi mo naman pinaghandaan, eh. Okey, naku Diyos ko, sabi nga nila 'di ba Auntie Claire, o Opo. di anti-corruption. Ayan na, Auntie Claire is for anti-corruption, 'di ba? Mhm. Auntie Claire is illegal drugs. O lahat na ng anti. Oo, oo. Anti-EPAL, 'di ba? Oh, lagot ka. Kaya Lalo kami Auntie Claire. lagot ka, lalong ano 'no, mapu-push yung mga kapwa nating Pilipino. Naku, maganda Hmm. pala yung plataporma at gagawin ni ano, Auntie Claire, oh, 'di ba? Pero Naglolokohan nga kami, Mark, meron na kaming kanta sa ano, sa vlog ko. Meron akong kanta, mhm, ito, sabi niya, ano yan? Nandito na si Auntie Claire. Nandito na si Auntie Claire. hindi ko alam kung bakit negative para sa mga DDS yun. Yung Yung Auntie tawag Claire? Eh, kaya nga ako hindi ko gagawin nating positibo yung pangalan, 'di ba? Auntie Claire for anti-corruption, anti-EPAL, anti-illegal drugs, lahat ng anti. Diyan si Auntie Claire, oh, 'di ba? oh, lagot ka, lalo kang ipu-push ng mga Hmm. kapwa nating Pilipino, lalo na ganyan, eh, 'di ba, Hmm. anti-corruption. Ako naniniwala po kasi talaga ako, numero uno na problema ng ating bayan is, korapsyon talaga. Dahil Hmm. nauubos yung ano natin, eh, kaban ng bayan natin diyan, biruin mo, bulto-bulto, talagang bilyong-bilyong pera yung nawawala. Imbes na, mapu-push sana para makatulong na umunlad yung ating bayan, hindi, nabubulsa lang. Nagiging negative pa. Yes. Yes. Alam mo minsan ina-analyze ko yan, ako simpleng tao lang naman ako, Mark, 'di ba? Even before, ito ha, sabi ko hindi ko alam kung kakaiba ba ako o iba lang talaga yung iniisip ko. Kasi sabi ko, 'pag pinag-uusapan yung sobrang yaman, sabi ko hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magpakasobrang yaman. Alam mo yung kampante ka lang sa buhay, komportable ka lang sa buhay, enough na sa akin. Opo, Okay? opo. So, wala sa akin yung siguro ang isa dapat mawala sa isang tao, yung inggit.
Kasi Mhm. kapagka may inggit ka, halimbawa, ikaw sabi niya, "Ay ang gwapo-gwapo ni Mark Ramos, ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng kanyang t-shirt," 'di ba? Oo, So, yung iba, since kung walang ganyan, parang ang gagawin nag-inggit, gusto nila maungusan ka pa. Tapos even to the point na magnanakaw sila ng pera, mangungupit sila just to afford the t-shirt that you have para mapakita lang nila na mas angat sila. Tingin ko doon medyo sasablay talaga yung isang tao eh. Inggit. Yan. ah, Tapos yung tipong gusto nilang ipagmalaki. Show off. Yun. Nag-show off. Wala sa akin kasi wala yun eh. opo. Hindi okay, 'di ba? Hindi ako mahilig sa branded na gamit, hindi ako mahilig sa alahas, wala akong nightlife, di ako umiinom, hindi ako nagsisigarilyo, walang bisyo. Siguro 'pag simple yung buhay mo, mas simple lang din yung aspirations mo. So, siguro dapat doon lang manatili, especially Opo. ang public officers para hindi sila nate-tempt na magnakaw. Pero meron Mm, talagang iba, ang unang agenda 'pag takbo pa hindi pa tumatakbo, iniisip pa lang nila. Ang unang hmm, agenda is gawing negosyo ang yeah. pagiging public servant. Madaming gano'n, eh. Hmm. Actually, nung unang pasok ko diyan, sabi ko even before ayoko naman sa pulitika, eh. Sabi ko nga, ilang beses pa ako nag-isip bago ako pumasok dito, eh. Hindi naman agad na binigay sa'kin nag-oo agad ako. Talagang nag-isip talaga ako. And, kahit na nasa posisyon ako, hindi ko kasi inabuso kung ano yung meron ako na to the point na, o si ano, si A, pasok ko dito. O si B, pasok ko dito sa opisina ko. Hindi, eh, mas gusto ko na kung ano lang yung kailangan kong tao Opo, sa opisina ko at kaya na namin na patakbuhin. mag-multitasking ng hindi kami magrereklamo sa multitasking namin, okey na ako. Kasi kapag gano'n, mas nakakatipid yung gobyerno sa'min kasi ito lang yung kinuha kong tao. Opo. Ayoko na ako yung maging dahilan na magkakaroon pa ng doble-dobleng bayad sa tao ta's hindi ko pala naman kailangan. Bigla ko tuloy naalala yung isang senador, puro kapamilya niya yung nandoon sa Ay, opisina. oo, yun yung mga tipong iniiwasan ko. Kasi 'pag hindi kailangan ng gobyerno at hindi ko kailangan, hindi ko ipipilit. Kasi hindi siya makaka-save, yung government hindi siya makakapag-save 'pag ang mga opisyal, mang-aabuso sa kanilang puwesto. Naging ano, eh, dun mo parang nakita talaga, ay business? Oo, 'di ba, business. Ay business, Politics is my lahat. business ang dating, eh, 'no? Opo, lahat nandun nakita ko. Pero anyway, attorney, Yusek, um, presidente 'yan nakakasama mo na, eh. Hmm, One on for sure, one-on-one talk hmm. 'no, kapagka yung mga ganyan. Kamusta yung pagharap sa presidente nung first time mo? Yung unang punta ko, pag-akyat ko pa lang dun sa palasyo at mag-o-taking kami, alam mo yung feeling na goosebumps? Kasi, 'di ko siya hindi siya wala siya sa panaginip ko, eh. I mean, wala siya sa Hmm, inisip ko na darating yung time na mapupunta ako sa Malacanang at makakasama ko yung pangulo. And hindi ko siya inisip, never ko siya kahit sa guni-guni, hindi ko siya naisip talaga. op So, at the time na ako at, finally nag-okey na at everything is, ongoing na, nung oath-taking first time kasi pangalawang kita ko na kay pangulo nun, eh. Kasi nung una yung nagkita kami para makuha ako na Palace Press opo, Officer. Yung pangalawa yung oath-taking. So, alam mo pa rin yung tipong, "Wow, talaga ba? Alam mo ito totoo ba 'to?" Gano'n yung feeling. Totoo, iba. Tapos, the first time kong makita sa pangulo para bang parang ang hirap ng humindi, opo. especially nung sinabi niya, "Can you help the country?" Wow. Alam mo yun parang, okey po. Alam mo para bang sino ako, ordinaryong tao tapos yung pangulo doing everything for the country tapos kahit konting tulong ay makakatulong ako sa bayan, hindi ba ako? So yun Tsaka yung feeling. mararamdaman mo yung Oo, sinseridad na talagang gusto niyang mabalik sa taas yung Pilipinas po, eh, 'no? mm. Ang isa sa nakita ko pa, Ano unang hindi word niya sa'yo o unang sentence niya sa'yo? ay naku teka lang, paano ba yun? Nag-hello pa hindi ko matandaan. Basta nag-hello ako, basta ang natatandaan ko lang sa kanya, "Can you help the country?" Eh. Parang nasa ano ka 'no, Oo. nasa alapaap ka 'no? Really, oo, oo.
Tapos, Friday, so Lunes ako nag-start, Feb 24 oath-taking ko na 'yun, 'di ba? Friday yata 'yon, naka-prepare na kami sa briefing. Bigla akong pinatawag. My gosh, sabi ko, "Bakit? Naku, baka mamaya mali ako nagawa," 'di ba? Opo. Yun pala, may meeting kami. So ito hindi alam ng ibang tao 'to. Pero ito meeting lang, hindi wala 'tong camera, wala 'tong kumbaga walang reporter, pero makikita mo yung puso ng pangulo. Kasi nung nagme-meeting kami on that day, sabi nung kumbaga ano 'to, parang private meeting na, "Sir, ganito yung magiging program natin. Marami po 'tong matutulungan at marami pong magpapasalamat sa inyo." Ha? Alam mong sabi niya, na kinagulat ko, sabi niya, "Alam mo, di kailangan magpasalamat ng taong bayan sa akin." Opo. Hindi kailangan magpasalamat siya sa atin, ang tao. Kasi obligasyon natin na ayusin ng bansa. Obligasyon natin tulungan sila. Yun yung Opo. sabi niya. Tapos sabi niya, 'pag hindi tayo nakatulong, yun ang mali. So parang, ah, tayo ang may utang sa bayan. So di sila kailangang magpasalamat sa atin. So the first time ko nadinig yun, walang camera, kami-kami lang, wow! As in, wow! Na hindi mo iniisip kasi Mark, ako kasi isang kritiko ako, eh. Opo. Nung nasa radyo pa ako, Talaga? kritiko ako If sa lahat ng puwede kong ma-criticize, Opo. okey? At the time na si Pangulo, wala pa ako sa loob, ngayon ko naiisip na ang dami palang judgmental, kasi ako din naging judgmental ako sa mga ibang polisiya noon ng Pangulo, na hindi Mhm. ko alam na, uy, meron palang gano'n. Kasi nakikita mo lang yung facade, yung nasa labas. Nasa harap po, opo. Oo, yung nasa labas, yung nasa harapan mo, yung nasa loob, hindi mo nakikita, 'di ba? Halimbawa lang, siyempre, 'pag sinabi mo, PhilHealth, PhilHealth, kung ano yung nadidinig mo sa mga iba, yun din ang maiisip mo, eh. Oh, style Really? PBS. Yes, oo, yun yung maiisip ko na mali. Opo. Tapos siyempre iko-content ko siya, in general, 'di ba? Papakinggan ko yung ekonomista, pakikinggan ko yung batas, pakikinggan ko yung news. Pero ang mali sa akin, at that time, hindi ko naman alam yung pinakaloob niyan, eh. Correct. Opo, Okey? opo. Hindi ko alam yung pinakaloob niyan. Okey, yung PhilHealth kasi at that time, sabi ko, bakit nga ba tinransfer? Now, although may decision ng Supreme Court na unconstitutional siya, pero na-explain kasi sa akin 'to at nag-podcast kami dito, na may mga iba-ibang termino na dapat maintindihan ng bawat tao at dapat maintindihan ng din Supreme Court. May ibang termino na hindi siya mako-consider na dapat, kaya lang siyempre may Opo. decision na, eh, we Daan have to respect the constitution. decision. Opo. Opo. Na hindi siya dapat na naging gano'n yung idea na mali. For me, Opo. ito sa'kin. Kasi naintindihan ko nung nag-explain sa akin, in-explain 'to sa isang podcast, ako yung pinaka-host. Kung ano yung mga reserve funds, ano yung mga ganito, papaanong umikot yung pondo ng PhilHealth, at papaano ito nakatulong yung unang tranche, first and second tranche, nagamit ito sa pagbabayad sa frontliners nung pandemic na hindi nabayaran nung Opo. panahon ni dating Pangulong Mhm. Duterte. Tapos nung nag-explain kami diyan, may isa pala dating na frontliner do'n, sabi niya taga-Taguig yata siya. Nagulat siya, kaya pala nabayaran na kami. Alam mo 'yun, na tayo Opo. na nasa labas hindi natin alam 'yun, eh. So, ngayon na nakikita ko kung paano magtrabaho si Pangulo, sa isang araw, kahit sabihin natin na dalawa lang ang events niyan sa labas, pero ang hindi nakikita ng tao, maraming private meetings ang Pangulo kapagka wala sa labas. Napapansin So ko 'yan sabi ko, ang sa mga sipag, kababayan natin. oo, ang sipag pala niya na hindi ako at that time na hindi ko alam yung mga hindi ako wala ako sa meeting before, di ko naman alam, wala ako sa loob, eh. Na gano'n pala yung Pangulo at on time, minsan earlier pa. Naku. Really? So yung Opo. sasabihin nilang tamad ang Pangulo, meron kasi isang ano, isang kolumnista nagsasabing tamad ang Pangulo, eh. Hindi po yun totoo kasi ako po nasa loob mismo. Alam ko po yung ginagawa niya at kapag nagmi-meeting kami, halimbawa may mga files, may agenda. So hindi
hindi lang magmi-meeting at makikinig for nothing. Iniisa-isa yan ng pangulo at 'pag meron siyang tanong na, "Paano ito? Hindi ba 'to kokontra dito? Hindi ba 'to hindi ba ganito magiging sitwasyon na 'to?" So, ibig sabihin prior to that yung pinaka papel namin o files namin na didiskusyonan, nabasa na niya. Alam niya, opo, Kasi alam niya na lahat. alam Mhm. oo, alam niya na anong tatanong, ano yung puwedeng mangyari, ano yung puwedeng consequence nito. So, dun mo makikita kaya parang tamad, parang hindi, hindi po totoo yun. Normally naman alam mo na kung sino yung mga nagsasabi ng mga ganyan, eh, 'di ba? Yung mga Kaya nga nakakataka, 'di ba? yung mga trip-trip lang, "Oy, makikipulitika ako. Oy, si Bongbong Marcos ganito, ganyan. Ay naku, ayoko diyan." 'No, pero yung Hmm, totoo, katotohanan, hindi nila alam kung ano talaga yung nangyari. Minsan nga ako sa mga kaibigan ko, maraming mga nandiyaan sa mga DDS. mm, Yung tipo bang alam mo po-post nila, pero kapagka tinanong mo, "Ano ba naiintindihan mo diyan?" hmm, Alam mong hindi kayang sagutin, alam mong yes, hindi nila naiintindihan. oo, oo. Alam mo sa totoo lang, ang isa sa pinakamasalimuot na issue at 'pag inaral mo, yung issue sa PhilHealth, Opo, really. mhm.